living in extreme poverty. They can't even meet daily basic food needs. And this administration Once bragged about throwing a man out of a helicopter isn't your typical progressive. declares unconditional Every day war for the last 4 on years. poverty. Ito ang unang makikibahagi sa biyaya mula sa ekonomiya at mula sa pamahalaan. Come in. Hi ma'am, good morning po. Good morning, Roberto. Ma'am, update ko lang po kayo, may schedule po tayo today kay Mrs. Go, 3 p.m. po ma'am. Okay, is there anything else? No ma'am, okay na po. Okay. Can you please take a seat? Okay ma'am, thank you po. I have a good news for you, Roberto. Based on my observation this past few months, nakita ko na naging maayos ang trabaho mo. Thank you po ma'am. And you're qualified for promotion. Thank you po. Malaking tulong to ma'am sa pamilya ko. Lalong-lalo na po sa mga anak ko na nag-aaral pa. So, dapat mas pagbutihan mo pang trabaho mo, ha? Yes ma'am, I'll do my best po. Aasahan ko yan. Yes po ma'am. Okay, congratulations in advance. Thank you ma'am. Thank you po. Okay. Ay, di ba sabi niyo mapopromote na kayo? Oo, pag na-promote ako, hindi lang yung pupuntahan natin. Teka, kausapin lang. Witness, aba, ang lakas ng loob niyo na mamasyal pa kayo. Yung bayad ng upa niyo sa paan. Boss, mapahintay naman, magpapromote na yung asawa mo, mababayaran ka na naman. Oo, pag na-promote ako na mismo mag-aabot nun sa'yo. Kung hindi kayo makabayad sa ngayong linggo, papalayasin ko na kayo. Alex, tara, picture muna tayo dun. Ano? Kamusta na? Sure naman yung na mababayaran natin yung ating bahay. Oo, di ba? Sinabi ko naman nung nakaraan pa, magpupromote ako, huwag mo nang intindihin yung mga problema. Ang intindihin mo ngayon, paano yung gagawin nating negosyo pag halimbawa yung sahod ko, ay taas na. Puro pa naman kasi pangako eh. Kaya na naman tayo eh. Dito nga tayo para magsaya eh, puro problema naman sinisingit mo. Yan naman kasing Madam Rose na yan. Babayad naman tayo ng bahay ah. Palibhasa naman kasi, hindi ikaw yung sinisingil ng bahay. Eh may utang pa tayong babayaran. Itatrabaho ko, di ba? Obligasyon mong umarap sa kanila. Tara na nga, tawagin mo na yung mga bata, umuwi na tayo. Tara na, umuwi na tayo. Oh, last na to. Hindi na ako. Hindi sa patayo. May pasok pa ako. Wait lang. Okay, isa lang ha. Roberto, umiinom na naman. Ano ko hindi na naman makapatay sa bukas? Ako talaga. Kaya ikaw anak, huwag mong gagayahin yan. Patawaan lang naman to. Hello, team. Papuntahin mo na nga si Roberto dito. Sabihin mo kailangan ko siyang kausapin. Now na. Sige po, pakitin ko na po si Roberto. Hi ma'am, good evening po. Pinapatawag niyo Have a po. seat. Thank you ma'am. May mga natatanggap akong reklamo this past few days about you. About po saan ma'am? About sa pagpasok mo ng late at lagi nakainom. Papaliwanag po ko ma'am. Kasi nung araw po na yun. I don't need your explanation. Alam mo bang naka-line up ka na for promotion? Yes ma'am. And I'm so disappointed of you. Sorry ma'am. You don't need to explain anything. You're fired. Ma'am, baka. No, you may leave. Thank you ma'am.
paano ba yan? Wala na ako ng trabaho. Ngayon pa talaga, Roberto. Ngayon pa talaga, nabayaran na natin ang bahay. Mamaya pupunta yung taga-singil ng bahay. Paano na tayo? Guys, hindi ko naman ginusto. Hindi naman ako nagdesisyon eh. May magagawa ba ako kung ganun na yung nangyari? Ito ba magagawa ko? Maghanap ka ng paraan kung paano ka makapagtrabaho ulit. Gumagawa naman ako ng paraan ah. Huwag ka na tumuha. Hoy, Mari, anong balita? Balita ko nawalan daw ng trabaho yung asawa mo. Oo nga eh, sinisingil nga kami ng bahay eh. Baka naman, meron ka dyan, Mari. Pairamin mo naman kami. Naku, Mari, 1,000 lang yung dala ko dito. Baka yun na lang muna ipahiram ko sa'yo. Roberto, nakahiram para ako ng pera sa kaibigan ko. Ano ba naman yan, Tess? Nakita mo wala na nga akong trabaho, nang hiram ka pa. Anong ibabayad natin dyan? Eh, saka na lang natin pagbayaran pag nakapagtrabaho ka na ulit. Visit na buhay to. Ma, ano nangyari dun kay Papa? Ewan ko dun. Bago pag yan ako. Oh, bakit ang lalim na yung isip ko dyan? Ate, napapansin mo ba si Papa? Oo, napapansin ko na yun. Nakarang araw pa, mukhang malalim na yung isip niya. Eh kasi naman si Mama, palagi siyang inaaway. O bakit ang lungkot yung dalawa? Kasi, ano ba naman kasi, tatay namin na wala ng trabaho. Kaya lagi na lang tulala. Malungkot palagi. Eh no, ano nga natin isipin yan? Dahil sa kagipitang kanilang nararanasan, ay nagpasya ang kanyang asawa na umuwi ng probinsya kasama ang kanilang mga anak at doon na lang manirahan. Ba namang buhay? May Diyos ba talaga? Lahat na nawala sa akin. Trabaho ko. Pamilya ko, mga anak ko. Ito pang kukunin mo. Kunin mo na rin ako. Sa itong buhay na to. Lahat naman sila iniwan na ako eh. Para saan pa para mabuhay? Dahil sa labis na pangungulila at kahirapang kanyang nararanasan, ay tinapos ni Roberto ang kanyang buhay.